Toyota Hilux Conquest 4x4. Mag-start tayo sa price, 2,078,000 pesos. Hindi ko lang sure sa ibang dealership, pero may discount sila dito na yung front fascia, halos same pa rin siya sa previous model. Projector LED headlight with DRL, LED fog lamp, Toyota glass emblem with front camera, wide fender flares. Ito yung distinction ng 4x4 at 4x2 pagdating sa outer appearance. Naka 18-inch alloy wheels, pero yung stock tires, highway terrain pa rin. Optional upgrade na lang yung BF Goodrich KO2. Naka-ventilated disc brake na dito sa rear, matte black side mirror cover, may camera for 360 degree view, matte black door handle with keyless entry button. Check natin yung interior. Yung door panel, same lang sa 4x2. Hard plastic, leather armrest, at yung ambient lighting. Power window control na automatic. Same side step board sa lahat ng variant na mahirap tapakan. All black leather seats. Plain lang yung design pattern compare sa ibang 4x4. Power adjustment para sa driver seat. Manual adjustment naman para sa passenger. Yung steering wheel, same design pa rin sa 4x2. Leather wrap, gloss black twin spoke. Hindi ko lang masyadong gusto yung location ng cruise control. Parang pinilit lang siyang ilagay. Same instrument cluster design sa previous model. Naka 9-inch infotainment system with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Wala nga lang volume knob. 4-wheel drive control compare sa ibang 4x4. Mukha siyang gas stove. May rear diff lock at downhill assist control. Gloss black trim sa AC vent, center dashboard, auto-dimming rear view mirror. Pagdating sa visibility, mataas yung ride height, kitang-kita mo yung hood. Compare sa ibang 4x4, wala pa tong wireless charger. Hindi naman big deal, pero sa iba, standard na yung wireless charger pagdating sa top of the line. Gloss black trim sa gear shift panel, dirt and scratch magnet, pero ang importante, maporma siyang tignan. Yung sun visor, wala siyang vanity mirror. Hindi naman big deal, para sa top of the line, nag-cost cutting pa rin. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. All black leather. Same design pattern sa front seats. Sakto lang yung cushion. Hindi sobrang tigas. Yung door panel, hard plastic, leather armrest, power window control na automatic, ambient lighting. Kung hindi ako nagkakamali, blue lang talaga yung color. For reference, 5'7" yung height ko. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom, okay lang yung space. Pagdating sa foot space, makakapag-stretch ka pa rin. May rear AC vent. All black na yung interior. Yung headroom, okay lang yung space. Check natin yung truck bed. Same pa rin yung fashion bar na to sa previous model. Maganda siyang tignan, lalo na sa ganitong color. Yung shock absorber dito sa 4x4, nasa labas ng frame. Ang alam ko, ganito yung design para ma-achieve yung wide stance. Maporma nga naman siyang tignan. Macho yung dating. LED na yung taillight, pero yung reverse at turn signal light, halogen pa rin. May parking sensor. May tailgate assist, kaya magaan siyang buksan. Dahil may fashion bar, mas mataas tignan yung truck bed. Check natin yung spare tire. Same sa stock wheels. Equipped na rito ng sway bar. Walang ganito yung 4x2 at GRS. May roof rail, pero hindi pwedeng kargahan. Ornament lang siya. Pagdating sa looks, maganda pa rin naman yung design ng front fascia. Lalo na yung fender flares, mas maganda siyang tignan compare sa GRS. Mas proportion siyang tignan. Hindi siya mukhang pinilit. Pagdating sa engine, naka 2.8 liter turbo diesel engine. Walang available na test drive unit. Hintayin na lang natin mag-comment yung mga 4x4 owner pagdating sa power output. Palike na lang and subscribe. Paalam.